at pagkatapos ay ginamit ang kanyang mga daliri para sa pag-atake pabalik. Pagkatapos ay isang subordinate sa likod ay gumagalaw patungo sa Heaven Destroyer habang may hawak na espada, sinasabing mamatay ka. Ngunit hindi pa siya nakatalikod, sinampal niya ito sa mukha. Ang Young Master, si Namgang Hukrian ay tumitingin sa martial techniques na ginamit ng Heaven Destroyer at nagtataka siya sa kamao na parang dahon ng kawayan, Celestial Palm Bodies at Pa-Palm. Kung ang mga alaala ko ay nagsisilbi sa akin, di ba? Ang lahat ng iyon ay nagpapakita ng supreme techniques. Nagalit ang kapitan at habang hawak ang kanyang espada para sa pag-atake, sabi ng bastard. Ngunit ang Young Master Heaven Destroyer ay gumagamit ng masiglang Vidra Palm technique at tinamaan siya ng malakas. Natigilan si Namgang nang makita iyon at sinasabi ng walang pag-alinlangan na iyo ang Supreme Indestructible Palm. Isa ba siyang martial master na natutunan ang lahat ng 72 supreme techniques ni Shalon? Nakahandusay sa sahig ang mga tao ng law enforcement squad. Samantala, nakatayo doon sa pagitan nila ang Heaven Destroyer. Binigyan ni Namgang Haimay ng tela ang babae para matakpan niya ang sarili at pagkatapos ay magalang na tanungin siya kung ayos lang ba siya. At sumagot ang babae ng oo. Ang kapitan ng law enforcement squad ay nakahandusay sa sahig sa kahabag-habag na kalagayan, nakatingin sa sapatos ng Heaven Destroyer. Pagkatapos ay umupo siya malapit sa kanya at tumingin sa kanyang mga mata. Pagkatapos ay ginagamit niya ang sound transmission, na siyang sining ng lihim na paghahatid ng tunog sa isang malayong kalaban at sinabi sa Kapitan Hing Cheng na makinig ng mabuti dahil minsan ko lang ito sasabihin. Ang sabi ng kapitan ay sound transmission. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ng Heaven Destroyer, utusan ang lahat ng miyembro ng enforcement squad na umatras ngayon. At hayaan ang bagay na ito, pumunta ka agad. Kung tatanggi kang makinig sa aking mga salita, ipaparanas ko sa iyo ang sakit. Hindi tulad ng anumang napagdaanan mo noon. Naiintindihan mo ba? Pagkatapos ay tumango ang kapitan. Pagkatapos ay bumangon ang Heaven Destroyer, na nagsasabing, sige kung gayon. Lahat ng tao sa paligid ay nakatingin sa kanya na may nakakagulat na ekspresyon. At pagkatapos ay lumingon siya at lumingon sa mga taong nakatayo doon. Nagsimulang pagpawisan ng Heaven Destroyer dahil sa labis na pagkalito at nagtataka, some pain, some obra ba ako? Ang Young Master Heaven Destroyer ay nakatayo doon na tumetawa. At pagkatapos ay sinabi niya sa mga taong nakatayo doon, bueno, sa palagay ko ay dapat nating iwanan ito at simulan ang paglilinis ng tindahan ngayon. Maaliwalas ang langit at matapos ang paglilinis sa loob ng Neutrality Pavilion, bagamat awkward, lahat ng awkward na kabataan ay nakaupo sa iisang mesa. Ang mga tao ng Five Clan League ay nakaupo sa isang gilid ng mesa. Samantala, ang Heaven Destroyer at ang kapitan, si Wu Hien-chung, ay nakaupo sa kabilang panig ng mesa at ang mesa ay puno ng pagkain at inumin. Pagkatapos ay hinampes ng batang Master Heaven Destroyer ang likod ng kapitan, tapat, at sinabi iyon sa iba. Kaya iminumungkahi ko na umupo tayo ng magkasama upang maalis ang anumang nakakulong sama ng loob. Tahimik na nakatingin sa kanya si Namgang Ukraine. At pagkatapos ay sinabi ni Pong, hindi ako makapagsalita. Dapat may limitasyon. Kung gaano mo kababa ang tingin sa iba. Paano ka matatawa tapos ginawa mo kaming kalokohan ng ganito? Mukhang nasaktan din si Namgang Haimay at sinabing tama. Young Master, wala sa lugar ang biro mo. Nagkunwari kang baguhan, ngunit hindi ka panipaniwala ang dami ng inner energy na taglay mo. Ngunit ang ibang babae ay iniisip na totoo. Napaka-cool niya. Binati sila ng Heaven Destroyer at sinabing paumanhin. Dahil sa hindi maiiwasang mga pangyayari, wala akong nagawa kundi ang magsinungaling tungkol sa aking pagkakakilanlan. Sana wag kayo masyadong magtampo sa akin. Gayunpaman, totoo na ako ay isang baguhan sa Mirem. Dahil ito ang unang beses kong pumunta sa Mirem. Sana ay matagpuan mo sa iyong mapagbiyayang puso na patawarin ako sa pagsisinungaling ko sa inyo. Natatawang sabi ni Namgang Hakrayan Young Master isa. Tanong ng Heaven Destroyer, may tanong ka ba sa akin? Tapos seryosong sabi ni Namgang na ayokong matali sa nangyari sa nakaraan at makasira ng bagong relasyon. Gayunpaman, hindi ba mas mabuti kung sasabihin mo sa amin ang tungkol sa iyong hindi maiiwasang mga kalagayan upang ang lahat ay makaramdam ng hindi gaanong pagtataksil? Ano ang iyong tunay na pagkakakilanlan? Tinitingnan siya ni Heaven Destroyer habang nagkakamot ng ulo at saka sinabing, sa totoo lang, hindi ito isang bagay na maaari kong pag-usapan ng walang ingat ngunit naiintindihan ko.
Gaya ng sinabi ng Young Master Namgugong, pinagtagpo tayo ng tadhana ng ganito. Kaya hindi ko itatago sa'yo. Namana ko ang mga mantra ng kagalang-galang na Hawaiian, ang ika-6 na patriarch ng Shaolin Temple. Nagulat silang lahat sa narinig. At saka mataas si Namgong. Tanong ko, pasensya na. Galit na tiningnan ng Heavenly Demon ang Young Master at sinabi sa kanya na ikaw ang pinakamagaling sa paggawa ng bagay, ngunit tumugon si Ho Aneng sa Heavenly Demon na gayunpaman, ito ay hindi tulad ng siya ay ganap na mali. Sabi ni Namgong Haimai sa Young Master. Imposible yan. Hindi ko maintindihan ito. Tumingin sa kanya ang Heaven Destroyer at nagtanong, excuse me. Tapos sasabihin niya sa kanya, alam mo ba? Ang kagalang-galang na Huainan ay isang tao mula sa panahon ng dinastiyang Tang, paano mo mamanahin ang kanyang mantra? Sinasabi mo bang naging immortal ka? Pagkatapos ay sinabi ni Pang na tama na. Ito ay lubos na kalokohan. Pagkatapos ay ngumiti ang Heavenly Demon at sinabi sa Heaven Destroyer. Ano ngayon? Sa tingin ko hindi gumagana ang kasinungalingan mo. Pagkatapos ay nagmuni-muni sandali ang Young Master at pagkatapos ay nagpatuloy, nagsasabing, naiintindihan ko. Ang aking paliwanag ay hindi sapat na malinaw. Siyempre, hindi ko pa siya nakikita ng personal. Ipinanganak at lumaki ako sa Mount Tai. Isang araw sa isang desyerto na kuweba, nagkataon na natagpuan ko ang kanyang mga bakas at mga kasulatan. Nagpunta ako sa kuweba araw-araw pagkatapos noon. Hindi naging madali para sa akin na unawain ang teksto, ngunit pagkatapos ng maraming taon, bagamat kulang, na ipagpatuloy ko ang kanyang legasya. Tapos si Heima ay nag-reply sa kanya na okay. Ngunit nagtataka pa rin mula simula nung nakita ko siyang ginawa yun in person, hindi ko maiwasang maniwala sa kanya. Pagkatapos ay hinawakan ng kanyang kapatid ang kanyang baba, sabi sa Young Master. Seryoso, seryoso, tunay na nakakuha ka ng isang hindi ka panipaniwala, mapalad, maswerteng pagkikita. Pagkatapos ay sinabi ng Young Master Heaven Destroyer, gayunpaman, lubos kong pasasalamatan kung mapapatawad mo ako sa hindi sinasadyang panloloko sayo. Binati siya ng bata bilang tugon. Walang katotohanan yan. Kung hindi ito biyaya para sa Orthodox sect at Miram sect, ano? Kami na ang dapat mag-ingat sa paraan ng pakikitungo namin sa iyo mula ngayon, Young Master. Natuwa ang Heaven Destroyer dito at nagtanong, mag-ingat, mag-ingat. Anong ibig mong sabihin? Pagkatapos ay sumagot si Namgong. Sa totoo lang, isa sa pinakamahalagang bagay sa Miram ay ang seniority. Tulad ng ilan na may banal na pag-iral ni Shaolin bilang kanyang Panginoon. Kaya hindi ka dapat etrato ng walang ingat. Pagkatapos ay tinanong ni Namgong ang lahat, hindi ba iniisip ng lahat? At pagkatapos ay sumang-ayon ang lahat sa kanya at tumugon. Tama yan kuya. Tapos sabi ng isa sa kanila tama ka. Tapos sabi niya, ngayon itaas natin ang mga baso natin. Ang kapitan ng Northern Blade Association Law Enforcement Squad's captain, ay nakaupo rin kasama nila at nakatingin sa Young Master at nagtataka, damn it. Bakit ako nakikipag-inuman sa mga bastos na ito? Ngunit pagkatapos gamit ang sound transmission, ang Young Master ay tumugon sa kanya. Sa totoo lang, hi relax. Ano bang ikinagagalit mo? Nagulat siya nang marinig ng Young Master ang kanyang iniisip at pagkatapos ay biglang lumingon sa kaliwa at tumingin sa kanyang mukha. Kung saan abala sa pag-inom. Tapos yung Young Master habang tumetawa, sinabi sa kapitan na get lost. Kung sisirain mo ang mood ng lahat. At alam mo rin kung ano ang mangyayari kung walang ingat ka sa bibig mo, di ba? Sa pagtingin sa kanya, iniisip ng kapitan na ginagamit niya ang YYNG cultivation techniques na naghihiwalay sa mga pag-iisip at pagkilos. Iniisip na kaya niyang gawin ang ganoong transcendente na pamamaraan. Pagkatapos ay tumingin sa kanya ang Young Master at sinabing, Great Warrior Wu. Nagulat siya at saka sumagot ng oo. Tumingin si Heaven Destroyer sa kanya, ngumiti at nagtanong sa kanya. Wala nang ibang masasamang mangyayari pagkatapos nito, di ba? Ngumiti din ang kapitan sa kanya at masunurin na sinabi, Siyempre, sinisigurado ko sa iyo na wala na, sir. Pagkatapos nun sinabi ng Young Master sa kanya na wala na siyang iisipin pa kung hindi ang makakabuti magmula ngayon. Mahusay naman dirigma, wow. Kailangan mo pa ring gamutin ang iyong mga sugat. At nag-reply siya agad. Oo, maraming salamat sa iyong pag-aalala. Pagkatapos sa gabi, sinabi sa kanila ng batang Master Heaven Destroyer na hindi siya makahanap ng matutuluyan. Pagkatapos ay tinanong siya ng Young Master na si Namgong, wala kang mahanap na matutuluyan. Pagkatapos ay ngumiti siya at sinabing ito ay mahusay.
Dahil naiwan na namin ang mga gamit namin sa katabi, sabay na tayo magstay doon. May hot spring doon. At naliligo ang young master at sinabing sinusubukan kong mamuhay ng tahimik. Ngunit ang mundo ay hindi pabor sa akin. Sumagot sa kanya ang heavenly demon na ganyan ang buhay ng malakas. Pagkatapos ay tumingin ang Heaven Destroyer kay Honan nang umiti at nagpasalamat sa kanya na sinasabing marami akong utang sa iyo sa pagkakataong ito, Honan. At magalang din siyang tumugon na wala itong dapat banggitin. Ang bata ay nagpapahinga sa mainit na bukal na ito at sinabi kung anong abalang araw nang lumitaw ang isang matandang lalaki roon at lumapit sa kanya na nagsasabing, "Hey, Heaven Destroyer, umayos ka." Binuksan ng Heaven Destroyer ang kanyang isang mata at tumingin sa kanya. "Sino ang nakatayo malapit sa kanya at nagsabi sa iyo?" Ang matandang mabalahibong lalaking iyon na may asul na marka sa kanyang mukha ay lumapit doon at tinitingnan ang maninira ng langit. Ang kanyang pangalan ay Hargon Pio at isa siya sa 7 hari ng landas ng demonyo. Ang Heaven Destroyer ay nakatingin sa kanyang mukha at nagtataka ang bastard na ito. Pagkatapos ay naaalala niya ang tungkol sa insidente na naganap ilang araw na ang nakakaraan sa nalalatagan ng nyebe na kabundukan. Noong nakipaglaban siya sa mga tao ng Northern Blade Alliance, noong sinusubukan nilang patayin ang demonyong haring ito, at pagkatapos ay natalo niya sila. At pagkatapos na makita ang kanyang kapangyarihan, yumuko si Hargon Pio sa kanyang harapan, at tumakbo siya mula roon na nagsasabing, "Hindi. Ikaw, Hari, matandang lalaki." At nakaupo siya sa likod na tinatawag siyang dakilang mandirigma. Pagkatapos ay tumingin sa kanya, iniisip ng young master na ang lalaking nakita ko sa Snowy Mountain noong isang araw, sinong mag-aakalang susundan ako at e-istorbo hanggang dito. Pagkatapos ay binati siya ni Hargon Pio at malakas, sabi ng dakilang mandirigma, "Pakiusap, tagapin mo ako." Ang pitch ng kanyang tunog ay napakalakas kaya tinakpan ng Heaven Destroyer ang kanyang mga tainga ng kanyang mga kamay at pagkatapos ay sinabi sa kanya, "Aba, sisabog na ang tenga ko, bastard." Tinanong siya ng Heaven Destroyer, "Sinundan mo talaga ako hanggang dito?" Siya, habang hinahampas ang kanyang dibdib, sinasabing patay na ako minsan. "Dahil iniligtas mo ako, buong buhay ko ay iaalay ko sa iyo." Mahusay na mandirigma, ngunit ngumisi ang young master at sinabing, "What a hopeless bastard." Ang heavenly demon na nakikinig sa kanilang usapan, ay tumawa ng masamang ngiti at sinabing, "Ano? Sa puntong ito, kunin mo na lang siya bilang iyong subordinate." Nagsimulang mag-isip ang young master tungkol sa ideya ng makalangit na demonyo na isang subordinate. Gayunpaman, kung dadalhin ko ang hanggal na iyon, makakakuha ito ng labis na atensyon. Isang lugar na walang nakikita. Matapos gumala ng ilang sandali, sinabi niya na mabuti. "Tatanggapin kita bilang subordinate ko." Sa Mount Tai, ang mahiwagang maliit na tuktok, ang mga puno ay natatakpan pa rin ng nyebe sina Wano at Ueno at kinukuha ang mga troso at ginagawa ang kanilang mga bundle. Parehong may narinig silang boses. At pagkatapos ay bumangon si Wano at sinabi sa kanyang kapatid, "Ano ang tunog na naririnig ko mula kanina?" Pagkatapos ay nakita nilang dalawa ang isang lalaki na bitbit ang kanyang bagahe sa kanyang likuran at papalapit sa kanila. Si Wano ay tumitingin sa kanya at nagtatanong, "Anong meron sa bastard na yon?" Kung paano umabot doon si Gunpyo at pagkatapos ay masayang sinabi, "Sa wakas ay nahanap ko na." Naalala niya ang tungkol sa pakikipag-usap niya sa young master Heaven Destroyer nang sabihin niya sa kanya na fine, tatanggapin kita bilang subordinate ko. At sumasagot siya ng lubos na kaligayahan. Mahusay na mandirigma. Pagkatapos ay sinabi ng young master sa kanya, "Gayunpaman, sa iyong kasalukuyang mga kasanayan, ikaw ay walang iba kundi isang pabigat sa akin. Kaya pumunta sa lugar, sinasabi ko sa iyo ngayon at pagbutihin ang iyong mga kasanayan." Tapos tinanong ng Gunpyo ang lugar. "Sabi mo pumunta ako ngayon din." Nakaluhod si Gunpyo sa harap ni Wano at Ueno. "Alam namin at masunurin naming sinasabi sa kanila, ang hamak na ito ay ang Asher-faced Demon King na si Gunpyo. Kasunod ng utos ng kanyang Panginoon, naparito ako upang batiin ang aking mga Panginoon sa Mount Tai." Pareho silang nakatingin sa kanya na may mga puzzle na mukha. At pagkatapos ay tinanong siya ni Wano, "Sino ang iyong mga Panginoon?" Ito ay isang lugar na hindi dapat malaman ng sinuman. Kaya paanong ang oso na ito ay tulad ng bastard? Alam naming walang sinasabi kundi nakatayo ng tahimik. Samantala, sa Mirem, ang batang Master Heaven Destroyer ay nakaupo na nakakrus ang paa at nagsasanay ng Shaolin martial arts.
Si Huining nagpuntirya ay naglagay ng kamay sa kanyang likod at nagsabi sa kanya, "Ano sa mundo ang ginagawa mo, young master?" Mangyaring tumutok sa daloy. Ang daloy ng enerhiya ay parang alon. Kaya kailangan mo lang itong sundin ng hindi lumalaban. Ang Heaven Destroyer ay sinusubukan ang kanyang makakaya na mag-concentrate, at nang sabihin ni Huining na huminto, iminulat niya ang kanyang mga mata at pumikit. Pagkatapos ay sinabi ni Huining na mahusay ka, Ginoo. Ang iyong kontrol sa panloob na chi. Gumaling na ako. Naiinis ang Heavenly Demon at seryosong nagtanong sa young master, ano ang silbi ng paggawa ng ganoong pangunahing pagsasanay? Ang kagalang-galang na Hoan Ian ay tumugon sa kanya, Sir Heavenly Demon. Ang mga pangunahing kaalaman ay mahalaga. Pagkatapos ay sinabi ng makalangit na demon sa Heaven Destroyer, siya nga pala, Heaven Destroyer. Napagpasyahan mo na ba kung ano ang iyong gagawin mula ngayon? Tumingin siya sa kanya at walang pakialam na sumagot na who knows. Hindi pa ako sigurado tungkol dito. Pagkatapos ang makalangit na demonyo, habang nag-iisip ng isang bagay ay nagsabi sa kanya, gusto kong maasa mo ang aking martial arts, ngunit ang iyong katawan ay sadyang napakahina. Dahil wala ka pang plano, bakit hindi mo ako hayaang magdisenyo para sa'yo? Ngumisi siya at tumugon sa kanya na in your dreams. Nagalit dito ang Heavenly Demon at nagtanong kung ano. Pagkatapos ay humiga ang Heaven Destroyer sa lupa habang ang kanyang mga braso ay nakahalukip-kip sa likod ng kanyang ulo at pagkatapos ay sinabi sa kanila, kahit na wala akong anumang malalaking plano, gagawin ko kung ano ang sabihin ng aking puso na gawin ko. Ayokong sumuko ulit, alam mo ba? Ang Heavenly Demon ay ngumiti na parang isang masama at pagkatapos ay sinabi yon sa young master. Alright, huwag mo nang isuko, hindi masamang mabuhay sa mundo at makamit ang lahat ng gusto mo. Ngunit ang Huinan sa pagiging makatotohanan at seryoso, sabi sa kanya, Ginoo, kung titingnan mo ang madilim na bahagi ng buhay, ang tila nababagabag sa mga mata ay dumadaloy din ayon sa ayos. Huwag sayangin ang iyong buhay sa walang kabuluhang pagkahumaling at walang kabuluhan. Iyon ay susunod sa probidensya ng sansinukob na nagbigay sa iyo ng kapangyarihang ito. Habang nakikinig sa usapan nila, nag-iisip ang young master, paanong nagyari na ako ay parang napapalibutan ng mga bulang matatanda. Pagkatapos ay bumangon siya at habang nakaupo, galit na sabi sa kanila, tama na. Tumigil kayong dalawa, ako ang magdedesisyon kung paano ko mabubuhay ang aking buhay sa gayong paraan. Higit sa lahat, tila ang mga martial arts na bahagi lamang ng iyong mga alaala ang nailipat na tulad nila. Habang ang natitira mong alaala ay wala nang mahanap, para bang may sinadyang guluhin, ano ang dapat kong gawin para buo itong muli? Pagkatapos ay sinabi sa kanya ng Heavenly Demon na natural na mangyayari ito. Kapag ang iyong panloob na chi at estado ay naging mas kalikasan. Halimbawa, kahit na mayroon ka lamang 600 taon na halaga ng panloob na chi, hindi lamang magagawang pagsamahin mo kami ng buo, ngunit magagawa mo rin ang lahat ng uri ng tricks. Tumingin si Heaven Destroyer sa kanya at nagtanong ng mga trick. Pagkatapos ay tumawa ang Heavenly Demon at tumugon sa kanya, tama yan. Kung ikaw ay namatay sa pamamagitan ng kamatayan, nagkukunwaring grand technique bago tayo pumunta sa unification, pansamantala kaming makakakilos bilang kapalit mo. At sa estado ng ganap na pagkakaisa, magagawa naming palayain ang aming sarili mula sa iyo. Ang Death Fey ng Grand Technique ay isang pamamaraan ng pagpapababa ng temperatura ng iyong katawan, paghinto ng iyong tibok ng puso, at paghinga na parang ikaw ay patay na. Samantala, sa kanyang isipan, ang Heavenly Demon ay nag-iisip, at sa oras na iyon, ipoproseso ko ang iyong katawan. Tapos tinanong siya ng Heaven Destroyer ng libre, sabi mo? Tugon sa kanya ng Heavenly Demon. Tama yan. Ibig sabihin pwede tayong pumunta kahit saan. Sa underworld o sa ibang katawan. At pagkarinig nito, libre lang ang sinabi ng young master. Sa gabi, ang Heaven Destroyer ay nakakakita ng isang panaginip tungkol sa kanyang pagkabata, at nakita niya ang kanyang lolo.